Kung naghanap ka ngayon ng perfect na Samsung A-series phone para sa'yo, panoorin mo ang video na to. Ito ang mga Samsung Galaxy A-series phones of 2025. Tara, try natin to. So of course, pagdating sa mga phone, talagang confusing nga naman kung ano yung perfect na phone para sa inyo. Aside from budget kasi, gusto din natin malaman kung ano yung mga ma-offer ng phone, kamusta ba yung quality nila doon sa specs nila. At dito sa video na to, pag-uusapan natin yung iba't ibang mga Samsung Galaxy A-series phone na na-release ngayong 2025. Mula sa Galaxy A07, A17, A26, A36 at saka A56. Para sa mga nagtataka bakit hindi yung A16 at saka yung A06 ang sinama ko dito sa video. Para kasi sa mga hindi nakakaalam, actually last year pa na-release yung A06 at saka yung A16. Parang ang ginawa na ni Samsung sa first half ng taon nila nire-release yung mga A20, A30, A50. Tapos dun sa second half nire-release nila yung A0 something at saka yung A10 something or 10 something. So this year, meron tayong A07, 17, tapos ayun nga, yung mga 26, 36, at saka 56. At kung sakali na makatulong sa inyo ang video na to na mahanap nyo yung perfect nga na Samsung A-series phone para sa inyo, syempre, mag-subscribe naman kayo by clicking yung subscribe button dyan sa baba. Tapos hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Kung sakaling nakatulong nga, ayun, like at i-share nyo na rin. Available din itong mga phones na to through YouTube Shopping. So i-check nyo na lang yung links dyan sa baba. Pipiliin ko syempre yung official store ng Samsung para syempre safe and secure yung shopping experience nyo. Yung ipapakita kong mga prices dito sa video ay yung launch prices nila. Syempre mag-update yan lalo na kung may mga discount nila. So i-check nyo na lang nga yung mga links sa baba para makita nyo yung current price nila. So without further ado, simulan na natin yung mga A-series phones of 2025 with the Samsung Galaxy A07. So ito yung pinaka-budget friendly na phone nila. Under around 6,000 pesos lang yung price niya. And design-wise, masabi ko nagre-reflect ang presyo ng phone na to. Makikita nyo naman, hindi glass yung material niya, walang bakal, mostly plastic talaga yung ginagamit niya, pero still retains yung Samsung A-series design na nakita natin sa ibang phones dito. Mas malit lang yung camera setup niya kasi wala ka nakuha ultra-wide lens, tapos meron pa yung parang vertical lines na kapag naliliwanagan yung phone mo, makikita mo yung lines na to. Size-wise, comparing to other A-series phone, actually halos magkakapareho sila ng size, pero mas magaan ng konti ang Samsung Galaxy A07. Sa screen naman, siya na lang yung nag-iisang gumagamit ng IPS LCD display. For the battery, meron siyang 5,000 mAh battery capacity, and comparing to other phones in this video, actually, yung A07 yung may pinakamahaba na battery life. Most likely, ito yung dahil sa chipset niya na since hindi ito yung pinakamalakas, hindi rin ito yung pinakamalakas kumonsumo ng battery. Meron siyang MediaTek Helio G99 na chipset na masabi kong fair enough naman yung kanyang performance. Hindi ito yung pinakamalakas, and even for gaming, doon talaga tayo sa mga mababang settings to get a smoother experience. Mostly for casual gaming lang talaga to, which you can expect naman for phones at this price. For the camera naman, meron siyang 50 megapixel wide-angle main camera, and pagdating sa performance, masabi kong actually na-surprise ako kasi for a phone na under 6,000 pesos, maganda yung detail na nakuha natin sa kanyang mga pictures. Provided, wag lang kayo mag-zoom in o magka-crop sa inyong mga photos kasi dito mako-compromise yung inyong quality. Low light shots, actually na-surprise ako sa quality niya kasi hindi ko na-expect na good enough talaga yung quality na makuha nyo o the Samsung Galaxy A07. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, medyo dull yung colors niya. Again, something na medyo common sa mga phones at this price point. And then finally, for the video quality naman, makita nyo na very shaky talaga yung video. Not the best quality talaga for a video, pero again, quite normal for a phone under 6,000 pesos. Available siya in two different variants, yung 4 plus 64 na nagkakalagang 5,290 pesos. Tapos meron naman yung 4 plus 128GB na nagkakalagang 5,990 pesos. Moving on to the next phone naman, ito yung Samsung Galaxy A17 5G. So same with the A07, kaka-release lang din ito a few months ago. And design-wise, gumagamit sila ng matte finish. Ito yung mga paborito ko talaga na finish kasi mas malinis lang and mas classy sila tingnan para sa akin. Tapos kita nyo naman na very trademark Samsung pa rin yung design niya. Mas malaki na yung kanyang camera setup kasi this time meron na kayo nakukuha ng ultra-wide camera for this phone. Sabi ko nga, yung mga phones in this video, hindi gaano nagkakalayo yung kanilang form factor pero mas mabigat lang ng konti yung A17 versus the A07. Screen size niya, same din at 6.7 inches pero this time, gumagamit na siya ng Super AMOLED display. So syempre, better viewing experience, ayun, mas crisp lang talaga at mas maganda yung blacks mo on the screen of this phone. Meron ka pa rin 5,000 mAh
battery capacity. Pero given nga na mas malakas yung chipset on this phone, mas maikli ng konti yung kanyang battery life compared to the Galaxy A07. Ito din yung pinakamurang 5G capable phone na mabibili niya from Samsung. So kung sakaling habol nyo 5G compatibility, start with the Galaxy A17. Syempre, binenchmark natin tong phone na to, and pagdating sa results, masabi kong medyo mas malakas siya ng konti doon sa Galaxy A07, pero hindi gaanong nagkakalayo. So if gagamitin nyo siya for gaming or heavy use, same halos yung magiging experience nyo with the Galaxy A07, pero ang kapalit nito meron na kayong 5G capable na phone. With the camera naman, 50 megapixel main camera din, pero again, this time meron na kayong ultra-wide lens na syempre making it a more flexible phone. Yung nga lang, pagdating sa ultra-wide shots, medyo lacking tayo pagdating sa kanyang quality, pero meron naman tayong improvement doon sa kanyang main camera na mas brighter and mas vibrant lang compared to the Galaxy A07. So ngayon, for the Galaxy A17 5G, para sa kanyang 4 plus 128GB variant, nagkakalaga siyang 10,590 pesos. Para naman doon sa 8 plus 256GB na variant niya, nagkakalaga ito na 13,590 pesos. So medyo matindi yung price bump natin compared doon sa Galaxy A07. Sa akin, yung main difference talaga nito ay yung kanyang AMOLED display, yung kanyang 5G capability, 13 megapixel na selfie camera, at saka yung kanyang ultra wide lens. So more on flexibility yung nakukuha nyo on this phone, a much better experience compared to the Galaxy A07. So bago tayo pumunta doon sa next phone, commercial muna tayo. Kung naghanap ka ng headset o kaya earphones na may magandang audio quality as well as mic quality, i-check out mo ang brand na Jabra. Isa sa mga product nila, itong Evolve 10 Stereo USB Type-A headset. Plug and play ka na lang for easy setup. Sobrang gaan niya pa para easy to use. Tapos, naikot mo yung sa ear cups niya para mas ergonomic kapag gagamitin niyo siya. May built-in noise cancellation na rin yung mic ng headset na to para talaga malinaw kayo when using it for work. And with an SRP of 2,150 pesos, definitely you're getting quality headset para magamit nyo sa work. Ngayon, nakasale pa siya at pwede siya makuha for only 1,595 pesos. Check out nyo sa YouTube shopping sa baba para makuha ang headset na to. Isa pang headset nila, itong Elite 4 True Wireless Earbuds na meron ng active noise cancellation at saka hear-through technology. Ibig sabihin, pwede nyo marinig yung surrounding area kahit nakasuot kayo ng earphones. Up to 7 hours siya per charge and up to 28 hours with the case. Meron pa siyang 4 mic call technology to make sure na clear ang boses nyo when speaking or talking using your earphones. Finally, IP55 rating, so pwede nyo siyang magamit for exercising. At 5,675 pesos, you're getting good quality earphones na ngayon pwede nyo makuha at only 3,999 pesos. Finally, yung Elite 10 na True Wireless Earbuds na medyo malaki pero kapalit naman ito, meron siyang mas mahaba na battery life. May 6 built-in microphones pa siya para mas lalong clear ang speaking voice nyo when using these earphones. Of course, spatial sound with Dolby head tracking para mas lalong immersive or realistic yung sounds na naririnig nyo. Multi-point pairing pa siya so you can connect up to 2 devices while using these earphones. Medyo pricey nga lang siya at 13,995 pesos, pero again, pwede nyo siya makuha on sale for only 10,995 pesos. Lahat ng mga Jabra devices na to available through YouTube Shopping, so i-check out nyo na lang sa baba yung mga links nila. Pag click nyo, doon sila syempre sa official store ng Jabra para safe and secure kayo when shopping online. Yun lang, back to our video. Ngayon, kung sakali naman na mas mataas ang budget nyo, baka gusto nyong i-check ang Samsung Galaxy A26 5G. So for this phone, kita nyo pa rin talaga yung trademark Samsung design. Talagang flat back yan, tapos yung oblong na camera setup nyo dito sa likuran. However, this time, glossy finish naman yung ginagamit niya. So meron kayong mga onting changes para ma-set apart nyo talaga yung magkakaibang A-series phones kahit magkakamukha sila. Tapos, hindi ko lang nagustuhan yung kanyang glossy back kasi para sa akin, mas smudge magnet siya, mas maraming tingnan. Pero since gumagamit lang din naman tayo ng cases, hindi naman to matinding deal breaker talaga para sa karamihan sa atin. Ngayon, sa dimensions niya, same pa rin halos with the other two phones. Pagdating naman sa weight, ito yung pinakamabigat actually sa mga phones dito sa listahan with 200 grams of weight.
Sa screen size niya, same pa din. Lahat naman ng phone dito sa listahan. Naka 6.7-inch na display with Super AMOLED na yan. Pero this time, meron ka mas mataas sa 120Hz na refresh rate. So kung gusto nyo, less eye strain, mas immersive na experience, better gaming experience, of course, go with a phone na may much higher na refresh rate. Sa speakers, same with other phones na na-mention ko before, naka-mono speaker pa sila, which is quite disappointing para sa kanyang presyo. Madami na nag-o-offer ng stereo speakers at this price point. Tapos naman sa battery, 5,000 mAh battery pa rin tayo. And with this, mas maikli din yung kanyang battery life compared to the previous phones. Ngayon sa kanyang chipset naman, gumagamit siya ng Exynos 1380 na chipset. And doon tinry natin to, actually mas mataas na yung performance niya compared to the previous phones. Ito yung masabi ko, significant na talaga yung performance niya compared to the A07. Mas makuha ka ng higher settings sa games, mas smoother yung gaming experience mo, and better experience lang overall, lalo na kung heavy user ka talaga. If ever naman na camera yung priority mo, meron pa rin siyang 50 megapixel na main camera, pero makita nyo lang talaga yung improvement nito sa kanyang camera performance. Unang-una yung color output, much more vibrant na talaga compared to the previous models. And then if mag-zoom in ka, magka-crop ka, mas less yung pag-pixelate niya compared to the A07 at saka A17. Mas mataas din yung megapixel count ng kanyang ultra-wide lens, so makikita mo din yung upgrade or parang difference na to compared to the more budget-friendly models. Tapos, yung pinakamapapansin nyo pa, with the A26, meron na talagang stabilization yung videos on your phone. So, syempre, better video quality din overall. For the camera, masabi kong improve din talaga yung kanyang performance. So, overall, itong phone na to, quite a leap talaga compared to the A07 at saka A17. Medyo quite a leap din para sa pricing kasi nagkakalaga ang Samsung Galaxy A26 ng 15,990 pesos para sa kanyang 6 Plus 128 na GB variant. Meron naman yung mas mahal pa na 8 plus 256 GB variant na nagkakalagang 17,990 pesos. Ngayon, move naman tayo doon sa dalawang premium mid-range ng Samsung. Tinatawag kasi ng premium mid-range kasi lagpas na sila ng 20,000 pesos. So, hindi na sila yung pinaka-affordable dito sa ating listahan. Ngayon, simulan natin with the A36 5G. And with this phone, design-wise, gumagamit pa rin siya ng glossy na finish doon sa likuran. So, halos similar siya to the A26. However, iba na yung material doon sa kanyang camera setup. And then, iba na yung frame ng phone na to. So, mas feel nyo lang talaga na mas premium siya. Sa design din, dito nagsisimula yung Infinity O display or yung punch hole camera dito sa Samsung Galaxy A36. So, mas immersive lang siya tingnan compared doon sa teardrop notch na nakuha natin doon sa mga previous models na na-mention ko dito sa video. With the A36 din, mas manipis to compared to the previous phones and a bit lighter compared to the Samsung Galaxy A26. So masabi natin, portability much better ang A36 at saka A56 compared to the previous phones. Same as the A26, meron kang 6.7-inch Super AMOLED display na may 120Hz na refresh rate. Ang maganda din sa A36, gumagamit na siya ng stereo speakers. So, syempre, mas immersive yung magiging viewing experience nyo on this phone. Sa battery, meron pa rin siyang 5,000 mAh battery capacity. And then nga, upon testing, mas maikli din yung battery life niya compared to the previous models na na-mention ko. So, medyo may trend talaga tayo na habang pamahal ng pamahal, mas nagiging mabilis yung drain ng battery nila. Most likely nga kasi mas malakas yung chipset na meron sila. Gumagamit ng Snapdragon 6 Gen 3 na chipset ang phone na to, and from benchmarks, and masabi naman natin na meron siyang konting improvement compared to the Samsung Galaxy A26. Konti lang, pero hindi ito yung pinakamalaking improvement para talaga maramdaman nyo yung difference nila in performance. Even sa mga settings, most likely, halos same lang yung makuha nyo from these two phones. However, for a phone at this price, masabi kong good enough pa rin naman yung kanyang performance to run your daily tasks, maging daily driver nyo, and even competitive gaming on this phone, makakapag-rank game kayo nang hindi kayo nagkaka-issues at talagang smooth yung magiging experience nyo. Ngayon, for the camera naman, same pa rin yung kanyang camera setup. However, kapansin-pansin na mas brighter lang din yung photo na napoproduce niya compared to the previous models. Pero aside from that, halos wala na tayong masyadong mga differences compared to the Samsung Galaxy A26. For the video, yung stability niya is still quite good. However, kita niyo pa rin yung stuttering kapag gumagalaw kayo. Ngayon, for the price of this phone, sa kanyang 8 plus 128GB na variant, nagkakalaga siya ng 19,990 pesos. At kung sakali naman gusto nyo yung 8 plus 256GB na variant, ito ay nagkakalagang 21,990 pesos.
Ngayon, yung pinakamahal sa lahat ng mga A-series phones na na-release, syempre, lagi naman ang Samsung Galaxy A56 5G na yan. And pagdating sa phone na to, and no questions asked, siya talaga yung pinakamaganda out of the phones dito sa listahan. So design nga lang, halos wala siyang pinakaiba with the A36. Unless talagang titingnan mo sila na maigi, hindi mo mapapansin. Yung distinguishing factor para sa akin ay yung sa kanilang camera setup, kung saan parang may additional metal frame doon sa camera pa ng Samsung Galaxy A56. Pero aside from this, hindi nyo na masyadong mahanapan ng difference tong dalawang phone na to. So for this phone, as well as other phones na na-mention, meron siyang IP67 rating and Gorilla Glass Victus Plus, which makes it a more durable phone. And then para sa screen, same with A26 at saka A36, meron kang 6.7-inch Super AMOLED 120Hz na display. Medyo dito lang ako nasasad kasi ayun, considering na 5,000 pesos yung price difference ng tatlong phone na to, same display yung nakukuha natin. Pareho din siya with the A36 na merong stereo speakers, giving you a much more immersive listening experience. 5,000 mAh battery capacity pa rin siya, which is surprising ayun nga, giving us sa price ng phone na to. However, mukhang mas optimized yung chipset na ginamit ng Galaxy A56 given na mas mahaba yung battery performance niya or battery life niya compared to the Samsung Galaxy A36. Gumagamit siya ng Exynos 1580 na chipset na nakapaghahatid ng mas mataas sa performance across the board. Sa Antutu, 3D Mark, PC Mark, mas matataas lang yung kanyang performance overall compared to all other phones on this list. So kung habol nyo talaga ay pinakamalakas, definitely go for the Samsung Galaxy A56. Kaya niyang maron yung Genshin Impact, provided pa rin na naka-lowest settings kayo, pero at least mas smoother yung magiging gaming experience nyo on this phone. For the camera naman, same yung camera setup niya actually with the Samsung Galaxy A36. Pero kung titingnan nyo yung mga output natin, actually mas maganda yung output niya. Mas brighter, mas vibrant, mas may details, and even sa low light shots, mas less lang yung noise na nakukuha natin on this phone. So mga epekto lang din to talaga ng kanyang mas malakas na chipset. Ngayon, kung sakaling planin yung kunin ng Samsung Galaxy A56, nagsa-start siya at 23,990 pesos para sa kanyang 8 plus 128GB variant at nagkakalaga naman na 25,990 pesos ang kanyang 8 plus 256GB variant. So, yun na lahat ng mga Samsung Galaxy A series phones na na-release ngayong taon at kung sakaling bibili kayo, take note lang din, lahat ng mga phone na to hindi nag-i-include ng charger sa kanilang mga box. So, hanapin yung mga store na nag-i-include ng free charger para hindi na kayo magkaroon ng additional na gastos pa when purchasing your Samsung Galaxy A series device. Anyway, if sakaling nakapag-decide na kayo dito sa video kung ano nga ba yung Samsung Galaxy A series phone na bibili nyo, pwede nyo makuha yan lahat dito sa ating YouTube shopping. I-check nyo lang sa link sa baba yung mga icons ng mga phone dyan. Pag kinlik nyo yan, i-redirect na kayo sa Shopee store nila mismo. Official yan para safe and secure ang inyong online shopping. Hopefully, nakatulong tong video na to para malaman kung ano nga ba yung Samsung Galaxy A series phone na dapat nyong kunin ngayong 2025. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe naman by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Kung sakaling nakatulong nga, sana i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang yung tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.